ipinagpalit sa babaeng mas bata, habang si Amara lumuluhod na nagmamakaawa para sa buhay ng anak nilang may sakit. Pera lang yan, mamamatay din naman. Ang walang pusong tugon ni Marco, ang CEO niyang asawa. Ngunit isang sampal mula sa ama ni Amara ang dumapo sa mukha nito. Hindi na ako ang Amara na kaya mong tapak-tapakan. Bulong niya sa sarili habang tinatanaw ang nagliliyab na abo ng kanilang buhay. Paano niya babawiin ang dignidad na inagaw sa kanya? Don't worry, honey. I'm skipping this stupid dinner. I'll be with you in an hour. Wear that red dress I bought you. Ang bawat salita ay parang matulis na bubog na tumusok sa aking pandinig. Dahan-dahang gumuguhit ng sugat na hindi nakikita. Nakatayo ako sa labas ng aming silid. Ang kamay ay nakahawak pa sa malamig na doorknob na gawa sa tanso, hindi makagalaw. Sa ibaba, sa aming malawak na dining hall, ang liwanag mula sa dalawang kandila ay sumasayaw sa ibabaw ng hapagkainan na inihanda ko ng buong puso para sa aming ika-10 anibersaryo. Isang solong tangkay ng rosas na pula ang nakalagay sa isang florera at ang amoy ng paborito niyang kare-kare na niluto ko buong hapon ay tila isang pangungutya sa katahimikan ng buong kabahayan. Biglang nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Kinailangan kong kumapit ng mahigpit sa hamba ng pinto upang hindi bumagsak. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga at ang tanging naririnig ko na lang ay ang ugong sa loob ng aking ulo. Sa lahat ng taon na ibinigay ko, sa lahat ng pangarap na tinalikuran ko para sa kanya. Isa na lang ba akong obligasyon na kailangang takasan? Ang alaala ng hapong yon ay bumalik, kasing pait ng apdo. Kanina lang, habang hinahalo ko ang malapot na sarsa ng kare-kare, pumasok sa kusina ang biyenan kong si Imelda. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kasing lamig ng yelo. Hindi niya ako binati. Sa halip, ang tingin niya ay dumapo sa kaldero. Kare-kare? Aniya, ang boses ay puno ng paghamak. Hanggang ngayon ba naman, Amara, dala-dala mo pa rin ang panlasa ng probinsya sa pamamahay na ito? Hindi ka ba natututo? Marco needs a wife who can host dinners for international clients, not someone who serves bagoong. Hindi ako umimik. Pinunasan ko lang ang aking mga kamay sa apron na suot ko, mga kamay na may kalyo dahil sa walang katapusang pag-aasikaso sa bahay na ito. Hinayaan ko na lang na ang kanyang mga salita ay dumaan sa aking tainga. Sanay na ako. Ito ang aking buhay sa loob ng 10 taon. At isa pa, dagdag niya, lumalapit sa akin. Ang kanyang pabango ay nakakasulasok. Ano na ang balak mo sa buhay? Magluluto ka na lang ba palagi? Hindi mo man lang mabigyan ng isa pang apo si Marco. Baka naman baog ka na. Sa pagkakataong yon, isang maliit na boses ang sumagot mula sa pintuan ng kusina. Mommy is not baog, Lola. She's the best mommy in the world. Napalingon kami pareho. Doon nakatayo ang 5 taon kong anak na si Leo, ang aking munting anghel. Hawak ang kanyang laruang robot. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanyang lola. At sa pinaka-inosenteng tinig, nagtanong siya, Mommy, why is Lola always angry at you? Natigilan si Imelda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at hiya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumalikod at nagmarch siya palabas ng kusina. Naiwan akong nakatingin sa aking anak. Ang puso ko ay parang pinipiga. Lumuhod ako para magpantay ang aming mga mata. Baby! Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na buhok. Lola is not angry. She's just tired. Ngunit alam naming pareho na nagsisinungaling ako. Ang pagdating ni Marco ay hindi naging maganda. Pumasok siya sa bahay, hindi man lang ako tiningnan. Inihagis niya ang kanyang leather briefcase sa sofa at dumiretso sa hagdanan paakyat sa aming silid. Hindi niya pinansin ang inihanda kong hapunan. Hindi niya napansin ang kandila
ang rosas, o ang asawang naghihintay sa kanya. Kaya naman sinundan ko siya upang ipaalala sa kanya ang araw na ito, upang subukang ibalik ang kahit kapiraso ng pagmamahal na minsan ay meron kami. At doon, sa labas ng pintong iyon, narinig ko ang katotohanang tuluyang dumurog sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo mula sa silid ni Leo. Agad akong napatakbo. Ang takot ay biglang pumalit sa pighati. Itinulak ko ang pinto ng kanyang kwarto at ang nakita ko ay halos ikahimatay ko. Nakaupo si Leo sa gilid ng kanyang kama. Ang maliliit niyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay maputla at basang-basa ng pawis. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang, sumisipol na tunog na parang hirap na hirap siyang humugot ng hangin. "Leo, anak!" Sigaw ko at sa isang iglap ay nasa tabi na niya ako. Hinawakan ko ang kanyang noo. Nag-aapoy siya sa lagnat. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Ang lahat ng sakit na dulot ng pagkakanulo ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng takot na tanging isang ina lamang ang makadarama. Isang takot na lumalamon sa buong pagkatao mo. "Marco! Marco! Tulungan mo ako!" Sigaw ko. Ang boses ko ay basag na sa pag-iyak at pagkasindak. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Baka sa mukha niya ang pagkainis. Nakabihis na siya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nangingibabaw sa amoy ng gamot sa silid. Handa na siyang umalis para sa kanyang pakikipagtagpo. "What's all the shouting about?" "I'm leaving," iritado niyang sabi. "Si Leo, hindi siya makahinga ng maayos," sabi ko. Nanginginig ang boses habang inaayos ang pagkakabuhat sa aming anak. Tiningnan lang ni Marco ang bata. Isang mabilis na sulyap na walang bakas ng pag-aalala. Ang nakita ko lang sa kanyang mga mata ay ang pagkayamot, pagkaabala. "It's just a fever, Amara. Nag-iinarte ka na naman," malamig niyang sabi. Inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo shirt. "Bigyan mo ng paracetamol. You're overreacting as usual." "Hindi ito simpleng lagnat, Marco. Tingnan mo ang mga labi niya." Sigaw ko. Ipinakita sa kanya ang nangingitim na labi ni Leo. Ang bawat paghinga ng anak ko ay isang pakikibaka. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Lumapit siya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi para patunayan na siya ang tama. Hinawakan niya ang noo ni Leo sa paraang parang nandidiri. Mainit nga. This is what happens when you're too busy cooking that provincial food instead of watching your son. Ang mga salitang yon ay isang sampal na hindi lumapat sa aking pisngi, ngunit dumurog sa kung anumang natitirang paggalang ko para sa kanya. Sa harap ng aming nag-aagaw hiningang anak, kasalanan ko pa rin. Tumalikod siya. "I have an important meeting. Tawagan mo na lang ang pediatrician niya." "Marco?" Pakiusap. Pagmamakaawa ko, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Narinig ko na lang ang mabilis niyang mga yabag, pababa sa hagdanan, at ang pagsara ng pinto sa ibaba. Naiwan akong nakaluhod sa sahig, yakap-yakap ang aking anak. Sa isang silid na puno ng mga laruan, ngunit walang pagmamahal. Sa sandaling iyon, namatay na ang lahat. Ang asawa, ang pangarap, ang 10 taon. Ang tanging nabubuhay na lang sa loob ko ay ang takot at ang nag-iisang pangangailangan. Ang mailigtas ang aking anak. Ako lang mag-isa. Dali-dali kong kinuha ang aking pitaka at ang susi ng kotse. Binalot ko ng kumot si Leo at buhat-buhat siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na niligpit ang hapunan. Hinayaan kong mamatay ang apoy sa mga kandila, kasabay ng pagkamatay ng aking puso. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa aking isipan. Ang tanging malinaw lang ay ang tunog ng hirap na paghinga ni Leo at ang walang tigil na pagdarasal ko sa aking isipan.
Sa emergency room, ang lahat ay gumalaw ng napakabilis. Isinugod si Leo sa loob at ako ay naiwang nag-iisa sa isang waiting area na amoy antiseptic at pag-aalala. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog ng makina mula sa loob ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Matapos ang tila walang katapusang paghihintay, isang doktor na may seryosong mukha ang lumapit sa akin. Tumayo ako. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Inaasahan ko na sasabihin niyang pneumonia lang ito o isang matinding hika. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ang siyang tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Ma'am, simula niya sa isang mababa at maingat na boses. Your son has a rare heart condition. Kailangan niya ng agarang operasyon. Huminto siya sandali, tila naghahanap ng tamang salita. At ang halaga po nito ay malaki-laki. Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Rare heart condition, agarang operasyon, malaki-laki ang halaga. Napaupo ako sa isang upuang plastik sa pasilyo. Ang puting pader ng ospital ay tila lumalapit upang sakalin ako. Ang amoy ng antiseptic ay lalong tumindi at ang ritmikong tunog ng isang makina sa malayo ay parang martilyong pumupukpok sa aking sentido. Malaki-laki ang halaga. Isang halaga na alam kong wala ako. Isang halaga na katumbas ng ilang milyong piso. Isang bundok na imposibleng akyatin ng mag-isa, ngunit hindi ako nag-iisa. Oh, iyon ang pilit kong sinasabi sa aking sarili. May asawa ako. Ama siya ni Leo. Gaano man siya kalamig, gaano man siya kawalang pakialam, hindi niya siguro matatalikuran ang sarili niyang anak sa bingit ng kamatayan. Ang kapirasong pag-asang yon ang naging balsa ko sa gitna ng rumaragasang takot. Nanginginig ang mga daliri, kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang numero ni Marco. Nagring ito ng ilang beses. Bawat pagring ay isang dagok sa aking dibdib. Sa wakas, sinagot niya. What now, Amara? I'm in the middle of something. Sagot niya. Ang boses ay iritado at may naririnig akong mahinang tugtog sa kanyang likuran. Hindi ko na napigilan ang aking mga hikbi. Marco, si Leo, halos pabulong kong sabi. Sinabi ng doktor, may sakit siya sa puso. Isang rare condition. Kailangan niyang maoperahan kaagad. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sa isang iglap, umasa ako. Umasa akong narinig ko ang pagkabigla sa kanyang pananahimik. Umasa akong ang ama, sa loob niya ay magigising. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay tuluyang pumatay sa pag-asang yon. And whose fault is that? Anya, ang boses ay walang emosyon, kasing talim ng patalim. You can't even take care of one child properly. Ayan ang napapala mo sa kakatutok, sa mga walang kwentang bagay. Marco, pakiusap. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay basag na. Kailangan natin ng pera para sa operasyon. Malaki ang kailangan. It's a waste of money, putol niya sa akin. Ang mga salitang yun ay binitiwan niya na parang pagtatapon lang ng basura. Simple, walang pakundangan. May sakit na pala ang bata. Bakit mo pa ipagpipilitan? Besides, we can always have another one. Isang anak pa, na para bang si Leo ay isang laruang nasira na pwedeng palitan. Hindi na ako nakasagot. Ang hangin ay tuluyang nawala sa aking mga baga. Ang telepono ay dumulas mula sa aking nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Ngunit hindi ko man lang narinig ang tunog ng paglagapak nito. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na pagbasag ng aking puso. Pagkatapos noon, wala na. Tanging ang walang emosyong tunog ng dial tone na lang ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ibinaba na niya. Tinapos na niya. Ang mundo ko ay gumuho. Doon, sa malamig na pasilyo ng ospital, sa ilalim ng liwanag ng fluorescent na ilaw,
naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay siya ring humatol ng kamatayan sa aming nag-iisang anak. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulala sa kawalan. Ang mga luha ay tuyo na, napalitan ng isang mapanganib na pamamanhid. Ngunit sa gitna ng pagkasirang iyon, isang imahe ang biglang lumitaw sa aking isipan. Ang mainit na ngiti ng aking ina at ang matatag na mga mata ng aking ama, ang aking pamilya, ang aking tunay na pamilya. Gumalaw ang aking mga daliri na parang may sariling isip. Pinulot ko ang telepono, hinanap ko ang numero ni nanay. Sa unang pagring pa lang, sumagot na siya na para bang alam niyang kailangan ko siya. Anak, anong nangyari? Narinig ko sa boses mo. Bungad niya agad, puno ng pag-aalala. At doon bumigay na ako. Humagulgol ako. Hindi na sinusubukang itago ang sakit, ang takot, ang galit. Ikinuwento ko ang lahat sa pagitan ng aking mga hikbi, ang kondisyon ni Leo, ang halaga ng operasyon, at ang mga huling salita ni Marco. Sa kabilang linya, hindi ako pinutol ni nanay. Nakikinig lang siya. Nang matapos ako, ang tanging sinabi lang niya ay mga salitang nagligtas sa akin mula sa pagkalunod. Huwag kang mag-alala sa pera, mahinahon niyang sabi. Gagawa kami ng paraan ng tatay mo. Ang mahalaga ay ang apo ko. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sinabi ang mga salitang pinakakailangan kong marinig. Umuwi ka, anak. Dito, pamilya tayo. Pagkababa ko ng telepono, may nagbago sa akin. Ang pamamanhid ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na ako iiyak. Kailangan kong maging malakas para kay Leo. Hindi na ako magmamakaawa sa taong matagal ng bingi at bulag. Tumayo ako. Pinunasan ko ang aking mukha. Kinailangan kong bumalik sa gintong hawla na yon sa huling pagkakataon. Hindi para manatili, kundi para tumakas. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo sa ospital sa ilalim ng gamot, tahimik akong bumalik sa bahay. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaala ng kasinungalingan. Ang inihanda kong hapunan ay naroon pa rin, malamig at hindi nagalaw. Nagpunta ako sa aming silid. Hindi ko tiningnan ang kama. Dahan-dahan kong binuksan ang aparador at kumuha ng isang maliit na bag. Inilagay ko lang ang mga damit ni Leo, ang kanyang paboritong unan, at iilang damit para sa akin. Wala akong kinuha na kahit anong alahas o mamahaling bagay. Ang tanging isinama ko para sa aking sarili ay isang luma at kupas na litrato naming tatlo noong si Leo ay sanggol pa. Isang paalala, hindi ng pagmamahal, kundi ng isang pangarap na matagal nang naging bangungot. Bago ako umalis, pumasok ako sa silid ni Leo. Kinuha ko ang kanyang laruang robot, ang parehong laruan na hawak niya nang ipagtanggol niya ako mula sa kanyang lola. Dala ang maliit na bag at ang laruan. Tahimik akong bumaba ng hagdanan. Sa bawat hakbang, iniiwan ko ang 10 taon ng aking buhay. Pagdating ko sa pinto, hindi na ako lumingon pa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, binitbit ko ang aking anak palabas ng ospital. Dahan-dahan kaming lumabas at ang mahinang pag-click ng gate sa aking likuran ay parang tunog ng isang kandado na nagsasara sa isang kabanata ng aking buhay. Habang papalayo kami sa syudad, papalapit sa probinsya, alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang biyahe pauwi ay isang mahabang panaginip na puno ng pagod at kaba. Si Leo, sa kabutihang palad, ay mahimbing na natutulog sa aking kandungan. Ang epekto ng gamot ay nagbibigay sa kanya ng pansamantalang ginhawa. Pagbaba namin ng bus, sa terminal ng probinsya bago pa man sumikat ang araw, ang sumalubong sa akin ay hindi ang maingay at magulong hangin ng syudad, kundi ang sariwang amoy ng lupa at hamog. Ang aking ama ang naghihintay sa amin.
Nang makita niya kami, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Ang tanging ginawa niya ay angkunin si Leo mula sa aking mga braso at pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang lahat. Ang pag-unawa, ang proteksyon, at ang walang pasubaling pagmamahal. Doon, sa kanyang balikat, pinayagan kong tumulo ang mga huling luhang natitira sa akin. Ang aming bahay ay simple lamang, gawa sa kahoy at malayo sa karangyaan ng mansyon na tinirhan ko sa loob ng 10 taon. Ngunit pagpasok ko pa lang, ang init ng isang tunay na tahanan ang yumakap sa akin. Si nanay ay nasa kusina at ang amoy ng bagong sayang na kanin at piniritong tuyo, kasama ng matapang na amoy ng kapeng barako, ay pumuno sa hangin. Ito ang mga amoy ng aking kabataan. Ito ang mga amoy ng kaligtasan. Inihiga namin si Leo sa aking lumang kwarto. Habang pinagmamasdan siya ni nanay, naupo kami ni tatay sa kanilang maliit na sala. Inilapag niya sa mesa ang isang tasang kape para sa akin. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na, ngunit ang hawak niya sa tasa ay matatag. Wala kang dapat ipaliwanag, anak, mahinahon niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Si tatay ay isang retiradong abogado, kilala sa aming bayan bilang isang taong hindi matatawaran ng prinsipyo. Ang mahalaga ay narito na kayo, ligtas kayo. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Pero kailangan nating maging handa. Dagdag niya. Ang kalaban mo ay hindi basta-basta. Halimaw siya na may pera at kapangyarihan. Kinuha niya ang aking kamay. Pero tandaan mo, anak, ang katarungan ay hindi laging madali, pero laging tama. Hiningi niya sa akin ang aming marriage contract at ang anumang papeles na nadala ko. Habang sinusuri niya ang mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang bombilya, nakita ko ang bahagyang pagsalubong ng kanyang mga kilay. May mali dito. Bulong niya sa sarili, sapat lang para marinig ko. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako nang walang takot. Walang pag-aabang sa tunog ng pagdating ng kotse, walang pag-aalala sa bigat ng mga yabag sa hagdanan. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang payapang paghinga ng aking anak sa tabi ko. Kinaumagahan, ako ang naghanda ng almusal. Sa lumang kala ni nanay, sa kusinang puno ng pagmamahal, naramdaman ko ang pagbabalik ng isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nawala. Ang simpleng paggisa ng bawang at sibuyas ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Ang pagluluto, na minsan ay naging simbolo ng aking pagkaalipin, ay muling naging isang gawain ng pagmamahal. Pagkatapos kumain, habang naglalaro si Leo at ang kanyang lolo sa bakuran, pinanood ko sila mula sa bintana. Ang aking anak ay tumatawa, isang halakhak na malaya at totoo. Isang tunog na bibihira kong marinig sa loob ng malaki, ngunit malungkot na mansyon sa syudad. Nakita ko siyang hinahabol ang mga manok, dinidiligan ang mga halaman kasama si tatay. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ang tahanan. Ito ang buhay na ninakaw sa amin. At ipaglalaban ko ito. Sa gitna ng payapang sandaling iyon, nagring ang aking telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit alam na alam ko kung kanino. Sandali akong nagatubili, ngunit sinagot ko rin ito. Kailangan kong harapin ito. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon, puno ng pagbabanta. Boses ni Marco. Nasaan ang anak ko? Tanong niya, walang anumang pagbati. Anak natin. Pagtatama ko, ang boses ko ay matatag sa unang pagkakataon. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa, isang tunog na nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. You have 24 na oras to bring my son back, Amara. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang utos. Or I will make you regret
You were ever born. Ang boses ni Marco ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na lamig sa hangin, isang hamog ng panganib na bumalot sa aming munting tahanan. Ang telepono ay tila mas bumigat pa sa aking kamay. 24 na oras, isang ultimatum, isang taning sa aking kalayaan at sa kaligtasan ng aking anak. Pumasok si tatay sa kusina. Marahil ay narinig ang panginginig sa aking boses. Nakita niya ang takot sa aking mga mata. Hindi na siya nagtanong. Kinuha niya ang telepono mula sa aking kamay at marahan akong inakay paupo sa isang silyang yantok. Dumating si nanay. May dalang isang basong tubig. Ang kanyang mga kamay ay mahinang humahaplos sa aking likod. Sa simpleng mga kilos na yon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Kailangan nating kumilos, sabi ni tatay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Iyon ang gusto niya. Nagkaroon ng isang pulong ang aming munting pamilya sa ilalim ng liwanag ng isang solong bombilya sa aming komedor. Sa isang panig, ang banta ni Marco. Sa kabilang panig, ang napakalaking halaga para sa operasyon ni Leo. Ang dalawang problema ay parang dalawang dambuhalang pader na humaharang sa aming daraanan. Para sa unang problema, si tatay ang may solusyon. May kilala ako sa Maynila, anya. Isang napakagaling na batang abogado. Dati ko siyang estudyante. Utang niya sa akin ang kanyang pagpasa sa bar. Sisingiling ko ang utang na yon ngayon, hindi para sa akin, kundi para sa apo ko. Ngunit ang pangalawang problema, ang mas mabigat. Ang pera. Narito ang lahat ng aming ipon. Sabi ni nanay, inilalapag sa mesa ang isang lumang passbook ng bangko. Hindi ito malaki pero tiningnan ko ang mga numerong nakasulat doon. Alam kong iyon ang lahat ng pinagpaguran nila sa buong buhay nila. At alam kong hindi pa rin yun sapat. Umiling ako habang pinipigilan ng mga luha. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan, Nay. Paano na po kayo? Anak, sabi ni nanay, hinawakan ng aking mukha. Walang halaga ang pera kung mawawala ang pamilya. At isa pa, mayroon kang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ano po iyon? Tanong ko. Ngumiti siya. Ang iyong mga kamay, ang iyong talento sa pagluluto. At doon, sa gitna ng aming kawalan ng pag-asa, isang maliit na ideya ang isinilang. Isang ideya na simple ngunit puno ng pag-asa. Magluto ka, anak, sabi ni nanay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Magsimula ka sa kung anong mayroon tayo. Magluto ka ng pinakamasarap na pagkain na kaya mong gawin. Ako ang bahalang magbenta sa mga kaibigan ko, sa mga kumare ko sa palengke. Magsimula tayo sa maliit. Amara's Kitchen. Ang pangalan ay bigla na lang pumasok sa aking isipan. Ang kusina na minsan ay naging kulungan ko ay siya na ngayong magiging simula ng aking kalayaan. Kinabukasan, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Ang takot na dulot ng banta ni Marco ay ginawa kong gatong para sa aking determinasyon. Gamit ang kaunting perang ibinigay sa akin ni nanay. Pumunta ako sa palengke. Ang ingay, ang mga amoy, ang sigla ng mga tao. Lahat ay pamilyar. Lahat ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa kusina ni nanay, na ibang-iba sa malamig at modernong kusina sa mansyon, doon ako nagsimula. Ang kaldero ay luma, ang sandok ay may yupi, ngunit ang bawat gamit ay may kwento at puno ng init. Nagluto ako ng adobong manok sa gata. Isang putaheng laging niluluto ni nanay para sa akin nung bata pa ako. Sa bawat paghiwa ng gulay, sa bawat paghalo sa kaldero, may bahagi ng aking sakit na tila unti-unting nawawala. Ang pagluluto ay naging aking dasal, ang aking porma ng paglaban. Inilagay ko ang mga nalutong pagkain sa malinis na mga lalagyan. Si nanay naman, dala ang kanyang listahan
ay nagsimulang tumawag sa kanyang mga kaibigan. Sa una, 3 order lang. Pagkatapos, 5. Pagsapit ng tanghali, naubos ang lahat. Ang perang kinita ko ay hindi malaki. Sapat lang para sa mga gamot ni Leo sa araw na yon. Ngunit ang pakiramdam ay hindi matutumbasan. Ito ay perang galing sa aking sariling pawis. Ito ang unang hakbang. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ko si Leo sa kanyang takdang aralin, isang kotse ang huminto sa tapat ng aming bahay. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis sa takot. Ngunit si tatay ang sumalubong sa kanya sa pinto. Attorney Reyes, tuloy ka. Ang lalaki ay ang abogadong tinawagan ni tatay. Mukha siyang bata pa, ngunit ang kanyang mga mata ay may talas at kumpiyansa. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang sa akin. Good evening po, Mrs. Sandoval. I'm David Reyes. Nandito po ako para tumulong. Inilabas niya ang ilang dokumento mula sa kanyang briefcase. Una sa lahat, kailangan natin ng proteksyon. Ipinakita niya sa akin ang isang papel. Nag-file na po ako ng petition for a temporary protection order. Sa bisa nito, hindi na po maaaring lumapit o tumawag sa inyo si Mr. Sandoval. Isang maliit na bigat ang nabawas sa aking dibdib, ngunit ang sumunod niyang sinabi ang nagpabalik sa lahat ng aking kaba. Tiningnan niya ako ng may seryosong ekspresyon. Kailangan po nating maghanda, ma'am, sabi niya. Ipinahahanap na po kayo ng mga abogado niya. They are filing a case against you. Ang kaso po ay kidnapping. Kidnapping. Ang salitang iyon ay parang isang dagitab na gumapang sa aking gulugod, nag-iwan ng nakakaparalisang lamig. Ako, isang kidnapper, ako, na tumakas para iligtas ang buhay ng aking anak, ay siya pang pinararatangang isang kriminal? Ang kabalintunaan ay napakasakit, napakabigat, na halos hindi ako makahinga. Kidnapping? Halos pabulong kong ulit. Ang tingin ay nakapako kay attorney. Reyes, paano niya nagawa iyon? Anak ko si Leo. Sa mata ng batas, ma'am, habang kayo ay kasal pa, pareho kayong may karapatan sa bata. Mahinahong paliwanag ni attorney. Reyes, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang tindi ng sitwasyon. Gagamitin niya ang kanyang pera at impluwensya para palabasin na inilayo ninyo ang bata nang walang pahintulot. Ito ay isang maruming taktika para pilitin kayong bumalik. Si tatay, na kanina patahimik sa isang sulok, ay tumayo. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang demonyong yon, sabi niya sa isang mababang boses na naglalaman ng lahat ng galit ng isang ama. Gagamitin niya ang sarili niyang apo para lang makuha ang gusto niya. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Ang bawat anino sa aking silid ay tila nag-aanyong halimaw. Ang bawat tunog mula sa labas ay parang mga yabag ng mga taong darating para kunin ako, para kunin si Leo. Niyakap ko ng mahigpit ang aking natutulog na anak na parang sa higpit ng aking yakap ay mapoprotektahan ko siya mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang unang atake ni Marco ay hindi nagtagal at hindi ito dumating sa anyo ng isang opisyal ng pulis o isang court summon. Dumating ito sa paraang mas masakit, mas mapanira. Isang umaga, habang naghahanda ako ng mga order para sa Amara's Kitchen, tumawag si nanay mula sa palengke. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Amara, anak, kailangan mong makita ito. Pinuntahan ko siya at doon, sa gitna ng abalang palengke, sa harap ng munting pwesto kung saan inilalako ni nanay ang aking mga luto, naroon ito. Isang malaking tarpaulin nakasabit sa isang pader na kitang-kita ng lahat. Nakalagay doon ang isang malaking litrato ni Leo, nakangiti. At sa ilalim nito, ang mga salitang nakasulat sa malalaking titik na pula. Nawawala. Huling nakita kasama ang kanyang ina, si Amara Sandoval,
Kung sino man ang makakakita, mangyaring ipagbigay alam sa pinakamalapit na istasyon ng pulis, pabuya. 500,000 piso. Sa ilalim may numero ng telepono, ang numero ni Marco. Ang mga tao sa palengke ay nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa akin. Ang mga dating nangumingiti sa akin ay ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang mga dating bumibili ng aking luto ay nag-aalangang lumapit. Ako ay naging isang palabas, isang usap-usapan, isang kidnapper sa mata ng aking sariling komunidad. Walang hiya siya, gigil na sabi ni nanay, handa nang sugurin ng tarpaulin. Pinigilan siya ni tatay. Huwag, mahal, ito mismo ang gusto niyang mangyari, sabi ni tatay. Hinila kami palayo sa damdong. Gusto niyang sirain ang pangalan ni Amara. Gusto niyang mawalan tayo ng kakampi. Ang araw na yon, halos walang nabenta. Ang mga pagkain na inihanda ko ng may pagmamahal ay nanatiling malamig sa mga lalagyan. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Umuwi akong talunan. Ang puso ay mas mabigat kaysa dati. Ngunit ang atake ay hindi natapos doon. Nang gabing iyon, habang sinusubukan kong ipagpatuloy ang pagluluto para sa susunod na araw, sunod-sunod na text message ang pumasok sa aking telepono. Pera lang pala ang habol mo sa mga Sandoval. Kawawang bata, ginagamit mo pa. Akala ko pa naman mabait ka. Isa ka palang ahas. Ang mga numero ay hindi pamilyar. Alam kong si Marco ang nasa likod nito. Pinalalabas niya ang aking numero. Hinahayaan ang mga estranghero na husgahan at tapak-tapakan ako. Sinubukan niyang wasakin hindi lang ang aking reputasyon, kundi pati na rin ang aking espiritu. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang umalis ako, naramdaman ko ang pagnanais na sumuko. Umupo ako sa sahig ng kusina, napapaligiran ng amoy ng bawang at luya. At umiyak ako. Umiyak ako hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalang katarungan. Gaano kadumi maglaro ang isang taong may pera? Gaano kalupit ang mundong ito para sa mga taong walang kalaban-laban? Habang ako'y nasa pinakamababang punto ng aking buhay, naramdaman ko ang isang maliit na kamay sa aking balikat. Si Leo. Nagising siya sa aking mga hikbi. Ang kanyang mga mata, kahit inaantok pa, ay puno ng pag-aalala. "Mommy, why are you crying?" Tanong niya. Ang boses ay malambing. Wala akong maisagot. Niyakap ko na lang siya. "Don't cry, Mommy," bulong niya, habang hinahaplos ang aking buhok gamit ang kanyang maliliit na kamay. "You told me we are superheroes. Superheroes don't cry, they fight." Ang mga salita ng aking anak, ang kanyang simpleng pananaw sa mundo, ang kanyang walang dudang pananampalataya sa akin, iyon ang gumising sa akin. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumingin ako sa kanya. Tama siya. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para lumaban. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Reyes. "Attorney," sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng determinasyon. "Anong susunod nating hakbang?" Ang sagot ni Attorney Reyes sa kabilang linya ay mabilis at tiyak. "Ang pinakamahusay na panlaban sa kasinungalingan, ma'am, ay ang katotohanan. At ang pinakamahusay na paraan para patunayan ang inyong karakter ay sa pamamagitan ng gawa." Pinayuhan niya kaming huwag pansinin ang tarpaulin. Huwag sagutin ang mga text message. Sa halip, magpatuloy. Magpatuloy na mamuhay ng may dignidad. Ipakita sa mga tao, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kilos, kung sino talaga si Amara Sandoval. Ngunit mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Ang mga sumunod na araw ay isang mabigat na pagsubok. Ang mga order para sa Amara's Kitchen ay halos tuluyang nawala. Ang mga dating sukiki ni nanay ay nahihiyang lumapit. Ang aming maliit na pinagkukunan ng kita, ang aming tanging pag-asa para sa operasyon ni Leo ay unti-unting namamatay. Gabi-gabi,
Nagluluto pa rin ako. Kahit alam kong maaaring walang bibili, nagluluto pa rin ako. Ang paghahanda ng pagkain ang naging paraan ko para mapanatiling buo ang aking sarili. Ito ang aking tahimik na pagsuway sa lahat ng kasamaang ibinabato sa akin. Habang nagluluto ako, ipinagdarasal ko ang bawat sangkap na sanay ang sino mang kumain nito ay makaramdam ng pagmamahal na ibinuhos ko dito. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga natirang pagkain na hindi nabenta, isang matandang babae ang lumapit sa aming bahay. Siya si Aling Nita, isang balo na nakatira sa dulo ng aming kalye, kilala sa pagiging masungit. Narinig ko ang tsismis, bungad niya, walang paligoy-ligoy. At nakita ko ang tarpaulin. Mukhang masarap sana yung Bicol Express mo, kaya lang baka may lason. Hindi ako nakaimik. Handa na sana akong isara ang pinto nang magsalita siyang muli. Pero, aniya, at may kinuha siyang isang maliit na supot ng barya mula sa kanyang bulsa. Mas naniniwala ako sa nakikita ng aking mga mata. At ang nakikita ko ay isang inang ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. Pabili ng isa. Tingnan natin kung mamamatay ako. Ang mga salitang yon, kahit may kasamang biro, ay parang musika sa aking pandinig. Ito ang unang patak ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Nanginginig ang aking mga kamay habang iniaabot ko sa kanya ang isang lalagyan ng Bicol Express. Hindi niya hinintay na makauwi. Binuksan niya ito doon mismo sa aming tarangkahan at sumubo. Tumango-tango siya. Masarap nga, sabi niya. Walang lason. Bukas ulit. Ang maliit na pangyayaring iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Mayroon pa palang mga taong tumitingin sa kabila ng mga kasinungalingan. Mayroon pa palang mga pusong handang maniwala. Kinabukasan, isang hindi inaasahang biyaya ang dumating. Isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Inakala kong isa na naman itong mensahe ng puot, ngunit isang magalang na boses ng babae ang narinig ko. "Hello, is this Amara's Kitchen?" Tanong niya. Nakuha ko ang numero ninyo mula kay Aling Nita. Ako si Mrs. Chavez, ang punong guro ng elementary school dito sa bayan. Magkakaroon kami ng Teacher's Day celebration sa Biyernes at kailangan namin ng catering para sa 50 tao. Natigilan ako. 50 tao. Ito ay higit pa sa lahat ng order na natanggap ko mula nang magsimula ako. "Kaya niyo po ba?" tanong niya. "Oo po." Mabilis kong sagot. Ang puso ko ay tumatalon sa tuwa at kaba. "Kaya po namin." Ang sumunod na 2 araw ay parang isang ipo-ipo. Si nanay, tatay, at ako ay nagtulungan. Ang aming maliit na kusina ay naging isang abalang sentro ng operasyon. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay bumalot sa buong kabahayan. Isang amoy ng pag-asa. Nagluto kami ng menudo, pansit, lumpiang Shanghai at leche flan. Bawat putahe ay ginawa ng may sukdulang pag-iingat at pagmamahal. Noong araw ng Biyernes, inihatid namin ang pagkain sa eskwelahan. Habang inaayos namin ang buffet table, lumapit sa akin si Mrs. Chavez. "Alam mo, Amara," sabi niya sa isang mahinang boses, "marami kaming narinig na hindi maganda. Pero mas pinili kong pagkatiwalaan ang panlasa ni Aling Nita. At isa pa, ngumiti siya. Nakikita ko sa mga mata mo ang katotohanan. Hindi ka masamang tao." Ang mga luha ay namuo sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ito. Mga luha ito ng pasasalamat. Ang celebration ay naging isang malaking tagumpay. Ang mga guro ay paulit-ulit na pinuri ang pagkain. Bago kami umalis, ibinigay sa akin ni Mrs. Chavez ang isang sobre. Sa loob nito ay ang bayad para sa catering. Isang halaga na mas malaki kaysa sa lahat ng kinita ko. Pag-uwi namin, habang binibilang namin ang pera sa aming hapagkainan, hindi namin napigilang mapaiyak. Hindi ito dahil sa pera. Ito ay dahil sa tagumpay. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng putik na ibinato sa amin, mayroon pa ring kabutihan
mayroon pa ring pag-asa. Inilagay namin ang pera sa isang lumang lata ng biskwit na may nakasulat na para kay Leo. Puno na ito ng mga barya at ilang maliliit na papel na pera mula sa mga naunang benta. Ngayon, mayroon na itong mga bagong papel na pera na may mas malaking halaga. Ang lata ay hindi pa puno. Malayo pa sa kailangan namin, ngunit hindi na ito imposible. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang lata, isang realisasyon ang tumama sa akin. Ito ay higit pa sa pera. Ang bawat pisong nasa loob ng latang iyon ay simbolo ng aking paglaban. Ang Amara's Kitchen ay hindi lang isang negosyo. Ito ang aking sandata. Ito ang aking matamis na tagumpay. Ang tagumpay sa catering para sa eskwelahan ay naging simula ng pagbabago. Ang mga bulong-bulungan laban sa akin ay hindi tuluyang nawala. Ngunit nagsimula itong matabunan ng mga papuri tungkol sa aking pagluluto. Ang mga taong dati umiiwas ay nagsimula ng ngumiti. Ang Amara's Kitchen, na minsan ay simbolo ng aking kahihiyan, ay unti-unting nagiging isang pangalan na may kalakip na paghanga. Ang tarpaulin na ipinakabit ni Marco ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, sa halip na magdulot ng takot, ito'y nagsisilbi na lamang isang paalala ng kanyang kawalang hiyaan. Ang mga order ay dumami. Maliit na mga salo-salo, binyag, kaarawan. Ang lata ng biskwit para kay Leo ay paunti-unting napupuno. Bawat araw ay isang maliit na laban, ngunit bawat araw, nararamdaman kong mas lumalakas ako. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kusina, pagkatapos ng isang abalang araw, may kumatok sa aming pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang customer. Mahina ito at tila nag-aalangan. Nagkatinginan kami ni nanay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang babaeng payat. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko agad maalala. Nakasuot siya ng simpleng damit at sa kanyang mga mata ay may bakas ng takot at pagod. "Ma'am Amara?" Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong at doon nakilala ko siya. Siya si Elena, isa sa mga kasambahay sa mansyon ni Marco, ang pinakabata sa kanila at ang pinakamabait. Siya ang madalas na nag-aalok sa akin ng isang basong tubig kapag nakikita niya akong pagod. "Elena?" Gulat kong sabi. "Anong ginagawa mo dito?" Pumasok siya. Luminga-linga sa paligid na para bang may sumusunod sa kanya. "Ma'am, sandali lang po ako. Hindi po dapat nila malaman na narito ako." Inalok namin siya ng upuan at tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang baso. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "Ma'am, hindi ko na po kaya ang konsensya ko." Simula niya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ang mga pinagsasabi po nila, Sir Marco, tungkol sa inyo, lahat po iyon ay kasinungalingan. Sinabi niya sa akin ang mga nangyayari sa bahay mula nang umalis ako. Sinabi niya kung paano ipinagkakalat ni Marco at ni Doña Imelda sa lahat na ako ay isang masamang ina, isang baliw na nagnakaw ng sarili kong anak. Ngunit hindi iyon ang pinunta niya doon. "Ma'am," sabi niya, at may kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang USB flash drive. "Naglilinis po ako ng opisina ni Sir Marco sa bahay. Minsan po, nakakalimutan niyang i-lock ang kanyang computer. Nakita ko po ito, ang mga files, mga litrato, mga video." Tumingin siya sa akin ng diretso. "Ma'am, ang babae po, yung kabit ni Sir, ay hindi lang po basta kabit." Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pinaghalong awa at takot. Siya po si Miss Celine Torres, ang anak po ni Mr. Torres, ang pinakamalaking business partner ni Sir Marco. Ang pangalan ay parang kulog na dumagundong sa aking pandinig. Celine Torres. Naaalala ko siya. Isang dalaga na halos 10 taon ang bata sa akin. Laging nakangiti.
at madalas na bisita sa aming bahay para sa mga business dinner. Ang babaeng tinuring kong nakababatang kapatid. Ang babaeng tinulungan kong maghanda para sa kanyang debut. Ang sakit ng pagkakanulo ay bumalik. Mas matindi, mas nakakatusok. Hindi lang ako ipinagpalit ni Marco. Ipinagpalit niya ako sa isang taong malapit sa akin. Sa loob mismo ng aming pamamahay, ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang kwento. May mga litrato po sila na magkasama sa mga business trip na sinasabi ni Sir. May mga video po at may mga dokumento po. Ang boses niya ay lalong humina. Mga papeles po ng mga bank account sa ibang bansa na hindi ninyo alam. Mga ari-arian na nakapangalan sa kanya pero binili gamit ang pera ng kumpanya ninyo. Inilapag niya ang USB sa mesa. Ang maliit na piraso ng plastik na yon ay tila may bigat ng buong mundo. Bakit mo ito ginagawa, Elena? Tanong ko. Ang boses ko ay basag. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Dahil may anak din po akong babae, ma'am, at ayaw kong lumaki siya sa isang mundong pinaniniwalaan na tama ang ginagawa ng mga taong tulad ni Sir Marco. Nakita ko po kung paano ninyo alagaan si Sir Leo. Nakita ko po ang lahat ng sakripisyo ninyo. Hindi po tama ito. Tumayo siya. Kailangan ko na pong umalis bago pa ako hanapin. Ingat po kayo, ma'am. Bago ko pa man siya mapigilan o mapigilan, mabilis na siyang lumabas, nag-iwan ng isang tahimik na pasasalamat at isang bombang sasabog anumang oras. Nakatitig lang ako sa USB. Ang ebidensyang iyon ay maaaring magbago ng lahat. Ito ang patunay ng kanyang pangangalunya. Ito ang patunay ng kanyang pandaraya sa negosyo. Ito ang bala na kailangan namin para sa aming laban. Ngunit ang paggamit nito ay may kasamang panganib. Pagdating ni tatay ng gabing iyon, ipinakita ko sa kanya ang lahat. Isinaksak niya ang USB sa kanyang lumang laptop habang isa-isang bumubukas ang mga files. Ang katahimikan sa aming sala ay napuno ng bigat ng kasalanan ni Marco. Ang mga litrato ay walang dudang nagpapakita ng kanilang relasyon, ngunit ang mga dokumento sa bangko ang siyang nagpatigil kay tatay. Ito na, bulong niya. Ang kanyang boses ay may halong galit at pananabik. Ito ang gagamitin natin. Hindi lang ito tungkol sa pangangalunya, Amara. Ito ay isang malinaw na kaso ng economic abuse. Itinago niya sa iyo ang mga ari-arian na dapat ay sa inyo ring dalawa. At kung ang pera ng kumpanya ang ginamit niya, maaari siyang makasuhan ng kanyang mga business partner. Kasama na doon si Mr. Torres. Pero Tay, nag-aalala kong sabi, paano natin ito gagamitin? Nakuha ito ni Elena nang walang pahintulot. Hindi ba't illegal yon? Tumingin sa akin si tatay. Ang kanyang mga mata, bilang isang abogado, ay nagliliyab. Hayaan mo akong mamroblema dyan, anak. Sabi niya. Ang mahalaga, alam na natin ngayon kung saan natin siya titirahin, hindi sa puso dahil wala siya noon, kundi sa kanyang pinakamamahal na bagay, ang kanyang pera at reputasyon. Ang tagumpay ay may sariling musika. Ito ang tunog ng mga barya na nagkikindatan sa loob ng lata, ang mahinang ugong ng kasiyahan mula sa mga customer, at ang pagtawa ni Leo na mas malakas at mas madalas kaysa dati. Ang Amara's Kitchen ay naging isang maliit na pangalan sa aming bayan. Ang kwento sa likod nito, ang kwento ng isang inang lumalaban, ay unti-unting kumalat, at ang suporta ng komunidad ay naging aming kalasaglaban sa mga kasinungalingan ni Marco. Ang pinakamalaking pagkakataon ay dumating nang kunin ako ng munisipyo para maging opisyal na caterer para sa pagdiriwang ng araw ng pagkakatatag ng aming bayan. Ito na yon, ang pagkakataong maipakita sa lahat, sa isang malaking entablado, na ang aking kakayahan ay totoo at ang aking hangarin ay dalisay. Inilagay ko ang halos lahat ng aming naipon sa proyektong ito para sa pinakasariwang sangkap,
para sa mga katulong sa pagluluto, para sa magagandang lalagyan. Ang lahat ay nakataya dito. Dumating ang araw ng pagdiriwang. Ang plaza ng bayan ay puno ng mga tao, ng mga banderitas, at ng masayang musika. Ang aming pwesto ay nasa gitna. Isang mahabang buffet table na puno ng mga putaheng inihanda namin ng ilang araw at gabi. Ang bango ng kaldereta, ng inihaw na liempo, at ng maha blanca ay humahalo sa hangin, nag-aanyaya sa lahat. Naging matagumpay ang simula. Ang mga tao ay pumipila, ang kanilang mga plato ay puno, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan. Ang alkalde mismo ang lumapit sa akin para batiin ako. Congratulations, Amara. You are the pride of our town. Sa sandaling iyon, sa gitna ng karamihan, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang kaligayahan na galing sa sarili kong pagsisikap. Tiningnan ko si nanay at tatay na abala sa pag-aasikaso ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay pagod, ngunit masaya. Ito ang tunay na tagumpay. Ngunit ang tagumpay, tulad ng isang babasaging kristal, ay napakadaling mabasag. Nagsimula ito sa isang reklamo. Isang babae ang biglang namilipit habang hawak ang kanyang tiyan. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Sigaw niya. Sinundan ito ng isa pa, tapos isa pa. Sa loob ng ilang minuto, ang masayang bulungan ay napalitan ng mga daing at pag-aalala. Isang lalaki ang sumigaw, "Yung pagkain! Sa pagkain to galing!" Ang salitang food poisoning ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga taong kanina lang ay masayang kumakain ay biglang tumigil. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng takot at pagdududa. Ang aming pwesto, na kanina lang ay sentro ng kasiyahan, ay naging sentro ng isang bangungot. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko siya. Si Doña Imelda, nakatayo sa gilid, hindi kalayuan. Nakasuot ng isang mamahaling bestida, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdiriwang. Doon ko naintindihan ang lahat. Lumapit siya sa akin na para bang isang nag-aalalang biyenan. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya. "O Amara Hija," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa. Sapat na para marinig ng lahat. Anong nangyari? Baka naman hindi mo kinaya ang ganito kalaking handaan? Kawawa naman ang mga tao. Ang bawat salita niya ay isang patalim. Ipinapako niya ako sa krus sa harap ng buong bayan. Hindi nagtagal, dumating ang mga health inspector at ilang opisyal ng munisipyo. Ang aming mga pagkain ay kinumpiska para suriin. Ang aming pangalan ay sinira. Ang aming pangarap ay ginawang abo sa loob lamang ng isang iglap. Umuwi kaming tatlo. Hindi na nagsasalita. Ang bigat ng kabiguan ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pagod na aming naramdaman. Nang gabing iyon, umupo akong mag-isa sa dilim ng aming kusina. Ang mga kaldero at kawali ay malinis na, ngunit ang amoy ng kabiguan ay nananatili sa hangin. Inubos niya ako. Inubos ni Imelda ang lahat ng natitira sa akin. Ang perang pinaghirapan namin ay nawala. Ang tiwalang sinimulan kong buuin ay nawasak. Ang pag-asa ay halos maubos na. Tiningnan ko ang lata ng biskwit para kay Leo. Tila mas magaan ito ngayon. Tila mas malayo ang aming lalakbayin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi isang pagod sa kaluluwa. Gusto ko nang sumuko. Ngunit habang nakatitig ako sa kawalan, pumasok sa aking isipan ang ngiti sa mga mata ni Imelda. Ang kanyang tagumpay at ang pagod ay biglang napalitan. Napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas mapanganib. Isang malamig at tahimik na galit. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Kung gusto nila ng laban, bibigyan ko sila ng isang digmaan na hindi nila malilimutan. Kinuha ko ang aking telepono.
Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na ito. Idinayal ko ang numero ni Attorney Reyes. Nang sumagot siya, ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi pa niya naririnig mula sa akin dati. Attorney, sabi ko, tapos na ang pagiging mabait. Huminga ako ng malalim. Gamitin na natin ang lahat ng bala na mayroon tayo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay panandalian lamang, ngunit sapat na para maramdaman ko ang pagbabago sa aming usapan. Ang dating kliyenteng nag-aalala ay napalitan na ng isang kasamang handa ng sumabak sa digmaan. Naiintindihan ko, ma'am, sagot ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay may bagong bigat. Bukas na bukas din, magkikita tayo. Hindi ko sinayang ang gabi. Habang ang buong bayan ay natutulog, ako ay gising. Ang apoy na dati kong ginagamit sa pagluluto ay siya na ngayong apoy na nag-aalab sa loob ng aking dibdib. Ang galit ay naging aking enerhiya. Ang pagnanais para sa katarungan ang naging aking gabay. Kinabukasan, ang resulta ng investigasyon mula sa Municipal Health Office ay lumabas. Gaya ng inaasahan, negatibo. Walang bakas ng anumang lason o bakterya sa mga sample ng pagkain na kinuha mula sa amin. Ito ay isang malinaw na kaso ng sabotahe. Ngunit wala kaming patunay kung sino ang may gawa. Ang pinsala ay nagawa na. Ang duda ay naitanim na sa isipan ng mga tao. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sa tulong ni Attorney Reyes, gumawa kami ng isang plano. Hindi isang planong maingay at puno ng paghihiganti, kundi isang planong tahimik, matalino, at nakamamatay. Ang unang hakbang ay linisin ang aking pangalan. Sa halip na maglabas ng isang simpleng pahayag, gumawa kami ng isang bagay na mas personal. Nagsulat ako ng isang bukas na liham. Isang liham na hindi nagsusumbong, kundi nagpapasalamat. Nagpasalamat ako sa mga taong sumuporta sa akin. Nagpasalamat ako sa mga taong naniwala. At ikinuwento ko, hindi ang tungkol sa sabotahe, kundi ang tungkol sa aking inspirasyon, ang aking anak na si Leo at ang kanyang laban para sa kanyang buhay. Ipinost ko ito sa isang maliit na social media page na ginawa ko para sa Amara's Kitchen, kasama ang isang litrato ng lata ng biskwit na may nakasulat na para kay Leo. Ang epekto ay higit pa sa aming inaasahan. Ang liham ay kumalat. Ang mga tao ay naantig. Nakita nila hindi ang isang negosyanteng nabigo, kundi isang inang lumalaban. Ang mga komento ng suporta ay bumuhos. Ang mga dating customer ay nagsimulang mag-message, nagtatanong kung kailan ako muling magbubukas. At doon, nakita ko ang aking pagkakataon. Sa halip na muling magbenta ng mga pang-ulam, nagpasya akong tumuon sa isang bagay na mas simple ngunit mas personal. Mga kakanin, puto, kutsinta, sapin-sapin, mga pagkaing pamilyar sa lahat, mga pagkaing nagpapaalala ng tahanan. At sa bawat order, naglalagay ako ng isang maliit na sulat kamay na pasasalamat. Ang estratehiya ay gumana. Ang mga tao ay hindi lang bumibili ng kakanin. Bumibili sila ng isang piraso ng aking kwento. Sila ay naging bahagi ng aking pagbangon. Ang Amara's Kitchen ay hindi na lamang isang catering service. Ito ay naging isang simbolo ng katatagan. Habang dahan-dahan kong ibinabangon ang aking nasirang negosyo, si Attorney Reyes at si tatay naman ay tahimik na kumikilos sa likod. Gamit ang ebidensya mula sa USB, naghanda sila ng dalawang magkaibang kaso. Ang una ay isang petisyon para sa legal separation at child custody na may kalakip na ebidensya ng pangangalo niya at economic abuse ni Marco. Ang pangalawa at ang pinakadelikado ay isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Isang araw, isang registered mail ang dumating sa opisina ni Mr. Torres, ang ama ni Celine at ang pinakamalaking kasosyo ni Marco. Ang sobre ay walang pangalan ng nagpadala.
Sa loob nito ay ilang piling mga litrato ni na Marco at Celine na magkasama at isang kopya ng bank statement ng isang offshore account na nakapangalan kay Marco. Isang account na pinasukan ng malaking halaga mula sa pondo ng kanilang kumpanya. Walang liham, walang banta. Tanging ang malamig at tahimik na katotohanan. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Ito ay isang sugal. Ngunit alam naming ang isang taong tulad ni Mr. Torres, isang negosyanteng may reputasyong pinangangalagaan, ay hindi papayag na maloko, lalo na kung sangkot ang kahihiyan ng kanyang sariling anak. Isang linggo ang lumipas. Ang Amara's Kitchen ay unti-unti nang nakakabawi. Ang lata para kay Leo ay muling nadaragdagan. Ngunit ang tunay na lindol ay nagsisimula pa lamang sa Maynila. Isang gabi, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Isang boses na nanginginig at puno ng galit ang narinig ko. Boses ni Celine. "Anong ginawa mo?" Sigaw niya sa telepono. "Sinira mo ang buhay ko. Alam na ni Daddy ang lahat. Itatakwil niya ako." Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang galit. "Masaya ka na ba, Amara?" Patuloy niya. "Sinira mo ang lahat. Dahil sa'yo, mawawala ang lahat sa akin." Sa wakas, nagsalita ako. Ang aking boses ay kalmado, walang bakas ng galit. "Hindi ako ang sumira ng buhay mo, Celine," sabi ko. Ikaw at si Marco, at ang sa akin ay binabawi ko lang. Ibinaba ko ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang manakit, kundi ang kapangyarihang tumayo para sa aking sarili. Naramdaman kong ang agos ng laban ay nagsisimula nang pumanig sa akin. Ang pagbangon ay hindi madali. May mga peklat. Ngunit ang mga peklat na ito ang siyang nagpapatibay sa akin. At alam kong ang susunod na yugto ng laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol. Ito ay tungkol sa pagsingil. Ang tawag ni Celine ay ang unang senyales ng pagyanig. Ang sumunod ay isang lindol. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa mundo ng negosyo. Si Mr. Torres, isa sa mga pinakarespetadong haligi ng industriya, ay biglaang nag-anunsyo ng kanyang pag-alis mula sa board of directors ng kumpanya ni Marco. Ang opisyal na dahilan ay personal reasons, ngunit sa mundo ng korporasyon, ang mga salitang yon ay may mas malalim na kahulugan. Ang biglaang pag-pull out niya ng kanyang napakalaking investment ay nag-iwan ng isang malaking butas sa pananalapi ng kumpanya. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga investor ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang stock market, na dati sumasamba sa pangalan ni Marco, ay biglang nagpakita ng pagbagsak. Ang imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng panlilinlang at pagmamalabis ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Hindi pa doon natatapos. Gamit ang impormasyon mula sa USB, nagpadala si Attorney Reyes ng mga formal na liham sa iba pang mga miyembro ng board. Ang mga liham ay hindi naglalaman ng mga akusasyon, kundi mga simpleng tanong. Mga tanong tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon. Mga tanong tungkol sa mga proyektong biglang lumaki ang budget. Mga tanong na nagtanim ng binhi ng pagdududa sa isipan ng bawat isa. Ang dating matatag na samahan ng mga makapangyarihang tao ay nagsimulang magkawatak-watak. Ang tiwala ay napalitan ng hinala. Ang bawat isa ay nagsimulang magligtas ng kanilang sariling balat. Si Marco, na sanay sa pagkontrol at kapangyarihan, ay biglang natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanya ay ngayon ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang mga utos ay hindi na sinusunod. Ang kanyang galit na dati niyang sandata ay wala ng epekto. Isang gabi, nakatanggap ako ng isang tawag, si Marco. Ngunit ang boses niya ay hindi na ang malamig at nag-uutos na boses na dati kong kinatatakutan. Ito ay boses ng isang taong desperado. "Amara, anong ginawa mo?"
Tanong ka niya. Ang kanyang boses ay may halong galit at hindi makapaniwalang pagtataka. You're destroying everything I've built. Hindi ako sumagot agad. Pinakinggan ko ang hirap sa kanyang paghinga. Sa wakas, ang lalaking nag-akala na siya ay isang Diyos ay nakaramdam din ng takot. Wala akong sinisira, Marco. Kalmado kong sagot. Ang lahat ng ito ay bunga ng sarili mong mga gawa. Ang mga kasinungalingan mo, ang mga panloloko mo, sila ang sumisira sa'yo, hindi ako. Pera, sigaw niya. Pera lang naman ang gusto mo, hindi ba? Magkano? Sabihin mo kung magkano at itigil mo na ito. Ang alok niya ay isang insulto. Isang huling pagtatangka na bilhin ang aking katahimikan. Ngunit ang Amara na kausap niya ay hindi na ang Amara na kaya niyang tapak-tapakan. Hindi nabibili ang dignidad, Marco, sabi ko. At lalong hindi nabibili ang kapayapaan ng loob na ninakaw mo sa akin at sa anak mo. Bago pa siya makasagot, ako na ang unang nagbaba ng telepono. Ang pagguho ng kanyang imperyo ay mabilis at walang awa. Nag-file ng kaso si Mr. Torres laban sa kanya para sa pandaraya. Ang iba pang mga investor ay sumunod. Ang kanyang mga bank account ay na-freeze. Ang mga empleyado ay nagsimulang mag-resign. Ang kumpanyang dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan. At sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang sulat mula sa korte. Ang aming petisyon para sa legal separation at custody ay tinanggap. May petsa na ang aming paghaharap. Si Doña Imelda, na dati parang isang reyna sa kanyang palasyo, ay naiwang mag-isa sa kanilang mansyon na unti-unti nang nawawalan ng kislap. Ang mga kaibigan niyang sosyal ay lumayo. Ang mga alahas na dati niyang ipinagmamalaki ay kailangan na niyang ibenta. Ang karma, na dati isang konsepto lamang sa mga teleserye, ay naging isang masakit na katotohanan sa kanyang buhay. Hindi ako nakaramdam ng saya habang pinapanood ko ang kanilang pagbagsak. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang uri ng malungkot na pagpapatunay. Isang pagpapatunay na ang kasamaan, gaano man katayog ang marating, ay mayroon ding hangganan. Ang lata ng biskwit sa aming kusina ay halos puno na. Ang pera para sa operasyon ni Leo ay malapit nang makumpleto. Ito ay naipon hindi mula sa paghihiganti, kundi mula sa pagtitinda ng puto at kutsinta. Ito ay naipon mula sa suporta ng mga taong naniwala sa isang kwento ng pagbangon. Ang imperyo ni Marco ay gumuho dahil sa kasakiman at kasinungalingan. Ang maliit na kaharian na binubuo ko ay nananatiling matatag dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng pagmamahal at katotohanan. Ang huling laban ay nalalapit na. At sa kauna-unahang pagkakataon, alam kong hindi ako pupunta doon bilang isang biktima. Pupunta ako doon bilang isang ina, isang negosyante, isang babaeng buo, at handa na akong bawiin ang pinakamahalaga sa lahat, ang kinabukasan ng aking anak. Ang araw ng aming pagdinig sa korte ay dumating na may kasamang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng takot, kundi ang payapang katahimikan bago ang isang bagyo. Sa aming paglalakbay papunta sa City Hall, hawak ko ang kamay ni tatay sa isang tabi at ang kamay ni nanay sa kabila. Si Leo ay pansamantalang naiwan sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang kapitbahay. Ito ay isang laban na kailangan kong harapin nang wala siya para sa kanya. Pagpasok namin sa bulwagan ng korte, ang lamig ng aircon ay tila tumagos hanggang sa aking mga buto. Doon, sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marco kasama ang kanyang abogado. Ang dating kumpiyansa at yabang sa kanyang tindig ay napalitan ng isang manipis na patong ng desperasyon. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi maitago ang pamumutla ng kanyang mukha at ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa likuran niya nakaupo si Imelda. Ang mukha ay balot ng kapaitan. Ang kanyang mga alahas ay kapansin-pansing mas kaunti
at mas maliit kaysa dati. Nang magtama ang aming mga mata, wala na ang takot na dati kong nararamdaman. Wala na rin ang galit. Ang tanging nakita ko na lang ay isang estranghero. Isang paalala ng isang buhay na matagal ko nang tinalikuran. Ang pagdinig ay nagsimula. Ang abogado ni Marco ay agresibo. Ipininta niya ako bilang isang hindi establing ina, isang asawang sakim na tumakas dala ang anak para lamang makakuha ng mas malaking pera. Ginamit niya ang mga pekeng tarpaulin, ginamit niya ang mga kasinungalingan, ngunit ang mga salita niya ay parang mga batong ibinabato sa isang pader na bakal. Hindi na ako tinatablan, nang ako na ang tinawag para magsalita. Huminga ako ng malalim. Lumakad ako papunta sa witness stand. Ang bawat hakbang ay matatag. Hindi ko tiningnan si Marco. Ang aking mga mata ay nakatuon sa hukom. Hindi ako nagsumbong. Hindi ako nag-akusa. Ang tanging ginawa ko ay ikwento ang katotohanan. Ikinuwento ko ang gabi kung kailan ko narinig ang kanyang pagtataksil. Ikinuwento ko ang gabi kung kailan nag-agaw buhay si Leo. At ang tanging sagot na nakuha ko ay, "It's a waste of money." Ikinuwento ko ang bawat salitang masasakit, ang bawat pagwawalang bahala, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi. At pagkatapos, nagsalita si Attorney Reyes. Dito na nagsimula ang tunay na paghuhukom. Isa-isa niyang inilabas ang aming mga ebidensya. Ang mga litrato ni na Marco at Celine, ang mga kopya ng kanilang mga travel itinerary, ang mga bank statement ng mga offshore account. Sa bawat dokumentong ipinapakita, lalong namumutla si Marco. Ang kanyang abogado ay paulit na tumututol, ngunit ang bigat ng katotohanan ay hindi matitinag. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang ipatawag ni Attorney Reyes ang isang sorpresang testigo, si Elena. Pumasok siya sa silid, nanginginig ngunit determinado, nang tanungin siya ni Attorney Reyes tungkol sa mga nakita niya. Ang kanyang testimonya ay simple, tapat, at nakakawasak. Nakita ko po si Sir Marco na sinasaktan si Ma'am Amara. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng panginginig. Hindi lang po isang beses. Nakita ko po siyang itinulak si Ma'am. Narinig ko po siyang tinatawag si Ma'am na kung ano-anong masasakit na salita. At narinig ko po mismo mula kay Sir Marco at kay Doña Imelda na wala silang pakialam kung mamatay man si Sir Leo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Si Imelda ay napasigaw ng sinungaling, ngunit agad siyang pinatahimik ng hukom. Si Marco ay napayuko na lamang, talunan. Ang testimonya ni Elena ang siyang sumelyo sa kanilang kapalaran. Ito ang boses ng katotohanan na hindi nila kayang bilhin o patahimikin. Pagkatapos ng ilang oras na tila isang buong buhay, nag-recess ang korte para sa desisyon. Sa aming paglabas, dumaan ako sa tapat ni Marco. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Pagsisisi. Amara, patawarin mo ako. Halos pabulong niyang sabi. Tinitigan ko siya. Ang pagpapatawad, Marco, ay para sa aking sarili, hindi para sa'yo. At matagal ko nang ibinigay iyon sa sarili ko nung araw na pinili kong umalis. Pagbalik namin sa silid, ipinahayag ng hukom ang kanyang desisyon. Ang petisyon para sa legal separation ay ipinagkaloob. Ang nag-iisang kustodya kay Leo ay ibinigay sa akin nang walang anumang karapatan si Marco na dalawin siya hanggat hindi siya sumasailalim sa anger management counseling. At higit sa lahat, iniutos ng korte na ang kalahati ng lahat ng natitirang ari-arian ni Marco, kasama na ang mga natuklasang yaman sa ibang bansa, ay dapat ibigay sa akin bilang suporta para sa bata at danyos sa mga taon ng pang-aabuso. Tapos na. Habang naglalakad kami palabas ng bulwagan, ang sikat ng araw ay parang mas maliwanag. Naramdaman ko ang pag-angat
ng isang napakabigat na pasanin mula sa aking mga balikat. Hindi ako nagdiwang. Ang naramdaman ko ay isang malalim at matinding kapayapaan. Sa di kalayuan, nakita ko si Elena na naghihintay. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Salamat, bulong ko. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti siya. Karapat-dapat po kayo diyan, ma'am. Ang hustisya ay naibigay na, hindi sa paraang maingay at madugo, kundi sa paraang tahimik at naayon sa batas. Ang huling paghuhukom ay tapos na. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, malaya na ako. Malaya na kaming mag-ina. Hawak ko ang kopya ng desisyon ng korte sa aking mga kamay. Ito ay ilang pahina lamang ng papel, ngunit ang bigat nito ay parang sapat na para pigilan ang pag-ikot ng mundo. Sa bawat titik na nakalimbag doon, ang salitang granted, ang salitang sole custody, ang salitang damages, nararamdaman ko ang pagkawala ng mga kadenang matagal nang nakapulupot sa aking leeg. Paglabas namin ng City Hall, ang hangin ay tila mas presko, mas malaya. Sa di kalayuan, nakita ko si Marco na kinakausap ng kanyang abogado. Ang dating matikas at mayabang na CEO ay nakaupo sa isang bench. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, si Imelda ay tahimik na umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkaawa sa sarili. Wala nang mga alalay, wala nang kislap. Sila ay naging mga anino na lamang ng isang nakaraan na hindi ko na kailanman babalikan. Hindi ako lumapit para magmayabang. Hindi ko sila tinawanan. Tinalikuran ko lang sila. Ang kawalan ng pakialam, ang pinakamatamis at pinakamasakit na ganti. Sa sandaling iyon, sila ay naging tulad ng alikabok sa aking sapatos. Naroon, pero hindi mahalaga at madaling ipagpag. Mama Mara, tawag ni Attorney Reyes habang naglalakad kami papunta sa aming sasakyan. Inabot niya ang kanyang kamay. It was an honor fighting for you. Tinanggap ko ang kanyang kamay nang may buong pusong pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Attorney. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Ngumiti siya, isang profesional at magalang na ngiti. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Kayo ang lumaban, ma'am. Kayo ang hindi sumuko. Kung may kailangan pa kayo sa hinaharap, mga kontrata para sa negosyo ninyo o anumang legal na payo, alam nyo na kung saan ako hahanapin. Tumango ako. Alam kong mananatili siya bilang isang mabuting kaibigan at tagapayo, ngunit ang laban namin sa korte ay tapos na. Panahon na para sa ibang uri ng pagbuo. Ang biyahe pauwi sa probinsya ay puno ng kagaanan. Si nanay at tatay ay nagkukwentuhan sa likod, nagpaplano na kung ano ang iluluto para sa hapunan. Ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang mga kulay ng kahel at lila sa langit ay hindi na nagbabadya ng dilim, kundi nagpapahiwatig ng pahinga bago ang isang magandang bukas. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng isang pamilyar na tanawin, ngunit may nagbago. Sa harap ng aming tarangkahan, may nakasabit na isang bagong karatula. Gawa ito sa kahoy, pininturahan ng maayos at makulay. Amara's Kitchen, home of the best kakanin at lutong bahay. Sa ilalim nito, nakatayo ang aming mga kapitbahay, si Aling Nita, si Mrs. Chavez at marami pang iba. May dala silang mga pagkain hindi para ibenta, kundi para pagsaluhan. Ito ay isang sorpresang salo-salo para sa aming tagumpay. Bumaba ako ng sasakyan at agad na tumakbo si Leo sa aking mga bisig. Ang yakap niya ay mahigpit, mainit at puno ng buhay. "Mommy, Lolo said we won!" Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Lumuhod ako at tinitigan siya. Ang kanyang pisngi ay namumula sa kalusugan.
Ang kanyang ngangiti ay abot hanggang tainga. Salamat sa paunang kita ng negosyo at sa tulong ng pamilya, nasimulan na namin ang kanyang gamutan. At ngayon, dahil sa desisyon ng korte, natitiyak ko na maibibigay ko sa kanya ang pinakamahusay na operasyon na kailangan niya. Hindi na kami maghihirap. Hindi na kami magmamakaawa. Yes, baby, bulong ko, habang pinipigilan ang luha ng kaligayahan. We won. We are safe now. Nang gabing iyon, ang aming munting bakuran ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Walang mamahaling alak, walang cover, walang mga bisitang nakasuot ng gown. Ang mayroon lang ay mainit na sabaw ng bulalo, matamis na puto, at ang presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Umupo ako sa isang sulok, pinapanood ang tagpong iyon. Si tatay ay masayang nakikipag-inuman ng kape sa mga kapitbahay. Si nanay ay abala sa pamimigay ng pagkain at si Leo ay tumatakbo at nakikipaglaro sa ibang mga bata, malaya at walang takot. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nagluto, nag-alaga at lumaban. Dati, akala ko ang halaga ko ay nakadepende sa pagiging Mrs. Marcos Sandoval. Akala ko ang aking mundo ay guguho kung wala siya. Ngunit nagkamali ako. Ang pagguho ng lumang mundo ko ang siyang nagbigay daan para maitayo ko ang bago. Isang mundo na ako mismo ang nagpinta. Isang mundo kung saan ako ay hindi lang isang asawa, hindi lang isang biktima. Ako, si Amara, isang ina, isang negosyante, isang babaeng buo. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng gabi. Ang nakaraan ay isa ng saradong libro at bukas ay magsisimula ako ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-asa, ng sarili kong mga pangarap at ng walang katapusang pagmamahal. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Mula nang lisanin ko ang malamig na mansyon na yon, bit-bit lamang ang aking anak at isang pusong durog-durog. Kung titingnan ko ang aking sarili sa salamin ngayon, halos hindi ko na makilala ang babaeng iyon na dating nanginginig sa takot sa bawat kaluskos. Ang babaeng nakatitig pabalik sa akin ngayon ay may mga mata na kasing linaw ng umaga at tindig na kasing tatag ng Nara. Nakatayo ako sa gitna ng Amara's Heritage, ang aking restaurant na ngayon ay isa na sa mga pindinadayo sa aming lalawigan. Ang paligid ay puno ng buhay. Ang amoy ng aking signature kare-kare, ang parehong putahe na dating nilait at itinapon, ay siya na ngayong hinahanap-hanap ng daan-daang tao. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato, ang masayang kwentuhan ng mga pamilya, at ang tunog ng musika ay isang symphony ng tagumpay na hindi ko kailanman inakalang maririnig ko. Mommy, table 5 needs more rice. Napalingon ako at nakita ang isang 10 taong gulang na batang lalaki na masiglang naglalakad sa pagitan ng mga mesa. May dalang pitcher ng tubig. Si Leo. Ang kanyang operasyon ay naging matagumpay 4 na taon na ang nakararaan. Ngayon, ang kanyang puso ay hindi lamang malusog. Ito ay puno ng pagmamahal. Siya ay lumaking magalang, matalino, at higit sa lahat, mabait. Siya ang buhay na patunay na ang pagmamahal, hindi ang pera, ang nagpapalaki ng maayos sa isang bata. Lumabas ako sandali sa veranda para huminga ng sariwang hangin. Ang gabi ay payapa. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa kabilang kalsada, nakatingin sa maliwanag na sign ng aking restaurant. Kahit na malayo at kahit na marami nang nagbago sa kanya, ang kanyang buhok ay maputi na, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, at ang kanyang suot ay luma at kupas, kilala ko pa rin siya. Si Marco. Nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Matapos ang sunod-sunod na kaso at pagkabangkarote, iniwan siya ng lahat. Wala na ang kanyang imperyo.
Wala na ang kanyang mga kaibigan. Maging si Imelda na ngayon ay nakatira sa isang malayong kamag-anak at nabubuhay sa awa ng iba, ay isinisisi sa kanya ang lahat ng kanilang kamalasan. Si Marco ay namumuhay ngayon ng mag-isa sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho bilang isang clerk sa isang maliit na opisina, isang malayong malayo sa dati niyang buhay bilang CEO. Nakita kong tumingin siya sa loob ng restaurant kung saan masayang nakikipagtawanan si Leo sa mga customer. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang panghihinayang. Alam niyang hindi na siya kailanman magiging bahagi ng mundong ito. Ang karapatang yon ay matagal na niyang sinayang noong gabing piliin niyang talikuran kami. Dati, inisip ko na ang sandaling ito ay magbibigay sa akin ng kasiyahan. Inisip ko na ang makita siyang naghihirap ay magpapasaya sa akin. Ngunit habang pinagmamasdan ko siyang tumalikod at maglakad palayo sa dilim, nag-iisa at talunan, wala akong naramdamang galit. Wala ring awa. Ang tanging naramdaman ko ay wala. Isang tahimik at payapang kawalan ng pakialam. At doon ko napagtanto na ito ang tunay na pagpapatawad. Hindi ang pagtanggap sa kanilang ginawa, kundi ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa bigat ng galit. Hindi na siya ang kontrabida sa kwento ko. Siya ay isa na lamang tauhan sa isang kabanatang tapos na. Pumasok akong muli sa loob. Sinalubong ako ni nanay at tatay na kahit matanda na ay aktibo pa ring tumutulong sa cashier. Si Attorney Reyes, na ngayon ay isa ng matalik na kaibigan ng pamilya, ay kumaway mula sa isang mesa kung saan siya kumakain kasama ang kanyang pamilya. Lumapit sa akin si Leo at yumakap sa aking baywang. "Mommy, are you okay?" Tanong niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at ngumiti. "Oo, anak, sobrang okay." Tiningnan ko ang paligid, ang aking pamilya, ang aking negosyo, ang aking buhay. Wala akong kasamang Prince Charming. Wala akong bagong asawa at hindi ko kailangan ng isa. Dahil sa paglalakbay na ito, natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon sa lahat. Ang isang babae ay hindi nangangailangan ng lalaki para maging buo. Ang pagiging buo ay nanggagaling sa pagmamahal sa sarili, sa pagtupad sa mga pangarap, at sa kakayahang bumangon mula sa abo. Ako si Amara. At ito ang aking kusina, ang aking kaharian, at ang aking maligayang pagtatapos.